tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Muling tumaas ang tensyon sa gitnang silangan matapos kumpirmahin ng militar ng Estados Unidos na pinaputukan at ginawang hindi makapaglayag ang barkong pangkalakal na MT Levine sa Golpo ng Oman. Ayon sa US Central Command o CENTCOM, tinangka ng barko na labagin ang pagharang pandagat na ipinatutupad ng Estados Unidos sa mga daungan at terminal ng langis ng Iran. Ito ang pinakabagong paggamit ng puwersang militar ng Washington laban sa isang barkong umano'y hindi sumunod sa mga kautusan nito sa rehiyon. Sinabi ng CENTCOM na pinaputukan ng mga puwersang Amerikano ang silid ng makina ng Levine upang pahintuin ito at alisin ang kakayahan nitong magpatuloy sa paglalayag. Ayon sa militar ng Estados Unidos, hindi bababa sa 4 na beses na tinangka ng barko na makalusot sa pagharang. Paulit-ulit umanong binalaan ng mga tripulante ngunit hindi sila sumunod sa mga ibinigay na utos. Dahil dito, nagpasya ang mga puwersang Amerikano na gumamit ng dahas upang pigilan ang barko. Inihayag ni Kapitan Tim Hawkins, tagapagsalita ng CENTCOM, na pinaputukan ang silid ng makina matapos hindi sumunod ang mga tripulante sa mga naunang babala at kautusan. Sa kaniyang pahayag noong Hulyo 24, sinabi niyang bahagi ang hakbang ng mas malawak na operasyon ng Estados Unidos upang ipatupad ang pagharang sa mga barkong pumapasok at lumalabas sa mga daungan at terminal ng Iran. Nananatiling nakahinto ang Levine sa Golpo ng Oman at wala na itong kakayahang magpatuloy sa orihinal nitong ruta. Ang pagpapaputok sa silid ng makina ay nagbigay daan upang mapahinto ang barko nang hindi ito agad lumubog. Maaari ring nabawasan ng ganitong paraan ang panganib ng malawakang pagtagas ng langis o iba pang pinsala sa kapaligiran. Gayunman, hindi ito opisyal na binanggit ng CENTCOM bilang dahilan ng pagpili sa silid ng makina bilang target. Hindi rin malinaw kung may kargang langis ang Levine nang mangyari ang insidente. Sinimulang ipatupad muli ng Estados Unidos ang pagharang pandagat noong 20 GMT ng Hulyo 4 o madaling araw ng Hulyo Kistim sa rehiyon ng Golpo. Saklaw ng hakbang ang mga barkong pumapasok o lumalabas sa mga daungan, terminal ng langis at ilang lugar sa baybayin ng Iran. Layunin nitong pigilan ang paggalaw ng mga barko sa mga pasilidad ng Iran habang dinaragdagan ang pang-ekonomiya at militar na presyur sa Tehran. Nagdulot ang pagharang ng pangamba sa pandaigdigang pamilihan ng enerhiya dahil maaring maapektuhan ang pagluwas ng langis, pagpasok ng mga pangunahing kalakal at kaligtasan ng paglalayag sa rehiyon. Ang Levine ang ikalawang barkong pangkalakal na pinaputukan at ginawang hindi makapaglayag ng militar ng Estados Unidos mula nang muling ipatupad ang pagharang. Kinumpirma rin ng CENTCOM na nailihis nito ang ruta ng 12 pang barkong nagtangkang pumasok sa mga lugar na sakop ng paghihigpit. Ipinakikita ng mga insidenteng ito na mahigpit na ipinatutupad ng Estados Unidos ang pagharang at handa itong gumamit ng puwersang militar laban sa mga barkong hindi umano sumusunod sa mga babala. Noong Hulyo 15, pinaputukan din ng isang sasakyang panghimpapawid ng Estados Unidos ang walang kargang barkong tangke ng langis na Belma. Naglalayag ang barko sa ilalim ng bandila ng Curaçao at patungo umano sa Kharg Island, ang pinakamalaking terminal ng pagluluwas ng langis ng Iran sa Golpo ng Persia. Ayon sa mga ulat, gumamit ang Estados Unidos ng mga Hellfire missile upang tamaan ang tsemenya ng Belma matapos umano nitong baliwalain ang maraming babala. Tulad ng Levine, nawalan din ng kakayahang magpatuloy sa paglalayag ang Belma matapos ang pag-atake. Ipinakikita ng pagpapalihis sa 12 barko at pagpapaputok sa 2 sasakyang pandagat na seryoso ang CENTCOM sa pagpapatupad ng pagharang. Gayunman, hindi ito nangangahulugang automatikong gagamit ang Estados Unidos ng nakamamatay na puwersa laban sa bawat barkong susubok na makalusot. Ang antas ng magiging tugon ay maaaring nakasalalay sa kilos ng barko, pagsunod ng mga tripulante sa mga babala at pagtataya ng mga commander sa lugar. Wala pang malinaw na palatandaan ang pagpapahupa ng tensisyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Nagpatuloy ang mga pag-atake ng Estados Unidos laban sa mga target sa Iran, habang nagsagawa naman ang Tehran at ilang grupong kaalyado nito ng mga pag-atake laban sa mga base, barko at kaalyado ng Washington sa rehiyon. Umabot na sa 13 magkakasunod na gabi ang palitan ng mga pag-atake na nagpapakita ng patuloy na panganib ng mas malawak na digmaan. Habang lumalalim ang krisis, kapwa nagpapakita ng kahandaang militar ang Washington at Tehran.
Nagbabala ang mga taga-Suri na maaaring lumawak ang labanan at madamay ang iba pang bansa sa gitnang silangan kung mabibigo ang diplomatikong pagsisikap. Ang anumang panibagong pag-atake sa mga base militar, barkong pangkalakal o pasilidad ng enerhiya ay maaring magdulot ng mas mabilis na paglala ng sitwasyon. Dahil sa lumalalang panganib, naglabas ng mga babala ang mga embahada ng Estados Unidos sa iba't ibang bahagi ng gitnang silangan. Pinayuhan ang mga mamamayang Amerikano na maaaring maging limitado ang mga opsyon para sa ligtas na pag-alis sa rehiyon habang nagpapatuloy ang labanan. Hinimok din silang maging maingat, iwasan ang mga lugar na malapit sa mga base militar at subaybayan ang mga opisyal na abiso ng kanilang mga embahada. Nagpapahiwatig ang mga babalang ito na naghahanda ang Washington para sa posibilidad ng mas malawak at mas mapanganib na kaguluhan. Naglabas din ng babala ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Pinayuhan nito ang mga mamamayan sa mga kalapit na bansa na lumayo sa mga lugar na kinaroroonan ng mga base at tauhang militar ng Estados Unidos. Ipinapahiwatig ng pahayag na maaaring patuloy na puntiryahin ng Iran ang mga pasilidad na ginagamit ng mga puwersang Amerikano kung magpapatuloy ang mga pag-atake laban sa Tehran. Gayunman, hindi malinaw kung aling mga partikular na base o bansa ang maaaring maging target ng mga susunod na operasyon. Sa kabila ng lumalalang sitwasyong militar, sinabi ni Pangulo Donald Trump noong Hulyo 24 na nagpapatuloy ang pakikipag-usap ng Estados Unidos sa Iran. Inilarawan niya ang kasalukuyang pakikipagtalastasan bilang pinakaseryosong nakita ng kanyang administrasyon mula sa Tehran. Gayunman, nilinaw din niyang hindi pa handa ang Iran na pumasok sa isang pinal na kasunduan. Sinabi ni Trump sa mga mamamahayag na hindi siya nagmamadaling tapusin ang labanan. Ipinakikita ng pahayag na naniniwala ang kaniyang administrasyon na maaari pa nitong ipagpatuloy ang pressure militar habang nananatiling bukas sa negosasyon. Ginagamit ng Washington ang pagharang pandagat, mga pag-ataking panghimpapawid at mga parusang pang-ekonomiya bilang paraan ng paggipit sa Tehran. Gayunman, binabalaan ng ilang kritiko na maaring magdulot ang patuloy na karahasan ng mas maraming pagkamatay ng sibilyan, pagkasira ng infrastruktura at pagkagambala sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi rin naging mahinahon ang tugon ng Tehran. Sinabi ni Ministro na ugnayang panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi na hindi susuko ang kanyang bansa sa tinawag niyang pananakot at pressure ng Estados Unidos. Binigyang din niyang may karapatan ang Iran na ipagtanggol ang soberanya, teritoryo at kalakalan nito sa ilalim ng pandaigdigang batas. Binanggit din ni Araghchi na patuloy ang pakikipag-usap ng Tehran sa Russia at China. Maaaring gamitin ng Iran ang mga ugnayang ito upang mabawasan ang diplomatikong paghihiwalay nito at makahanap ng mga alternatibong ugnayang pang-ekonomiya. Gayunman, wala pang malinaw na ebidensiyang nagpapakitang direktang nagbibigay ang Moscow o Beijing ng tulong militar sa Iran sa kasalukuyang labanan. Isa sa pinakasensitibong bahagi ng tunggalian ang kipot ng Hormuz. Isa ito sa pinakamahalagang ruta para sa pandaigdigang supply ng enerhiya kung saan dumaraan bago ang digmaan ang malaking bahagi ng langis at likas na gas na iniluluwas sa buong mundo. Halos napahinto ang karaniwang paglalayag sa kipot dahil sa mga pag-atake, pagbabanta at operasyong militar ng magkabilang panig. Ang pagkagambala sa rutang ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa mga kumpanya ng langis, may-ari ng barko at mga bansang umaasa sa inaangkat na enerhiya. Mabilis na tumaas ang presyo ng petrolyo sa pandaigdigang pamilihan dahil sa kawalan ng katiyakan sa supply. Tumaas din ang gasto sa siguro at pagpapadala ng mga barkong naglalayag malapit sa Golpo ng Oman at kipot ng Hormuz. Nagbabala ang mga ekonomista na ang matagalang pagkagambala sa pagluwas ng langis ay maaaring magpalakas sa inflasyon, magpataas sa presyo ng transportasyon at magdulot ng mas mabagal na paglago ng ekonomiya sa maraming bansa. Para sa Pilipinas, may direktang epekto ang labanan sa presyo ng gasolina, kuryente, transportasyon at mga produktong inaangkat mula sa ibang bansa. Nakalagay din sa panganib ang kaligtasan ng libu-libong Pilipinong nagtatrabaho sa gitnang silangan. Patuloy na sinusubaybayan ng kagawaran ng ugnayang panlabas, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang kalagayan ng mga Pilipino sa rehiyon. Naghahanda rin ng mga ahensyang ito ng mga planong pang-emerhensiya para sa posibleng paglikas, paglilipat o pagpapauwi sa mga manggagawang Pilipino kung kinakailangan. Mahalagang manatiling nakikipag-ugnayan ang mga Pilipino sa kani-kanilang embahada at sumunod sa mga opisyal na tagubilin tungkol sa seguridad. Nananatiling nakatuon ang pandaigdigang komunidad sa Golpo ng Oman at kipot ng Hormuz habang patuloy na nagpapakita ng puwersa ang Estados Unidos at Iran.
Ang pagkawala ng kakayahan ng Lavin na maglayag ay nagpapakita na lumawak na ang hidwaan mula sa mga pag-ataking panghimpapawid at pag-atake sa lupa tungo sa aktual na paggamit ng puwersa laban sa mga barkong pangkalakal. Habang nagpapatuloy ang pagharang pandagat at palitan ng mga pag-atake, lumalaki ang panganib sa mga tripulante, pandaigdigang supply ng enerhiya, kaligtasan ng paglalayag at katatagan ng buong gitnang silangan. Isang malaking pagbabago sa pamunuan ng militar ng Ukraine ang naganap matapos italaga ni Pangulong Volodymyr Zelensky si General Major Mikhailo Drapati bilang bagong Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng bansa. Pinalitan ng 43 taong gulang na general si Alexander Syrskyi na 60 taong gulang. Layunin ng hakbang na bigyan ng bagong direksyon ang militar sa gitna ng matinding digmaan laban sa Russia at lumalaking panawagan para sa mas malawak na reforma sa sistema ng depensa. Naganap ang pagpapalit ng pamunuan sa isang napakasensitibong panahon para sa Ukraine. Nahaharap ang bansa sa sunod-sunod na hamon sa larangan ng labanan, kakulangan ng mga tauhan ninuon at kagamitan, patuloy na pag-atake sa infrastruktura at mga pagtatalo sa loob ng pamahalaan tungkol sa paraan ng pamumuno sa digmaan. Ayon sa ilang tagasuri, hindi lamang estratehikong hakbang ang pagkakatalaga kay Drapatsi. Itinuturing din itong tugon sa lumalaking panawagan para sa mas mabilis na modernisasyon, mas malinaw na pananagutan at higit na kalayaan para sa mga commander sa larangan. Kailangang patunayan ng bagong pamunuan na kaya nitong mapanatili ang katatagan ng mga operasyon habang ipinatutupad ang mga pagbabagong matagal nang hinihingi ng mga sundalo at mamamayan. Sino nga ba si Mikhailo Drapati na ngayon ay pinagkakatiwalaang mamuno sa Sandatahang Lakas ng Ukraine? Noong Mayo 9, 2014 bilang isang batang major, pinangunahan niya ang isang nakabaluting sasakyang panlaban na bumagtas sa mga barikada upang sagipin ang mga pulis at iba pang tauhang kinubkob ng mga separatistang makarasya sa Mariupol. Nakuha na ng video ang kaniyang pagdaan sa mga harang. Mabilis itong kumalat at naging isa sa mga larawang sumagisag sa paglaban ng Ukraine noong unang yugto ng labanan sa silangang bahagi ng bansa. Mula sa pagiging commander sa larangan, unti-unting umangat si Drapati sa hanay ng militar hanggang sa makamit ang ranggong General Major. Sa edad na 43, kabilang siya sa bagong henerasyon ng mga pinakabatang opisyal na humawak ng pinakamataas na tungkulin sa militar ng Ukraine. Ang kaniyang mabilis na pag-angat ay sumasalamin sa paglilipat ng mas malaking pananagutan sa mga commander na may aktual na karanasan sa digmaan laban sa Russia mula noong 2014. Hindi na katulad ng mga tradisyonal na labanan noong nakaraang siglo ang kasalukuyang digmaan sa Ukraine. Pabilis itong nagbabago at lubhang nakadepende sa mga drone, artificial na intelihensiya, elektronikong pakikidigma, mga sistemang paniktik at tuloy-tuloy na inobasyon sa teknolohiyang militar. Nakadepende ang kaligtasan ng mga sundalo at kakayahan ng buong bansa na lumaban sa bilis ng pag-angkop ng hukbo sa mga bagong banta. Sa maraming bahagi ng linya ng labanan, halos walang sandaling ligtas mula sa pagmamasid ng mga drone. Mabilis na natutukoy ang paggalaw ng mga sasakyan, sundalo at kagamitang militar, kaya kailangang baguhin ng magkabilang panig ang kanilang mga taktika. Kilala si Drapati bilang isang commander na sumusuporta sa paggamit ng makabagong teknolohiya at pagbibigay ng higit na kalayaan sa mga unit sa larangan. Inaasahang susuportahan niya ang pagpapatuloy ng drone line, isang proyektong inilunsad sa ilalim ng pamumuno ni Zelensky upang gawing mas sistematiko ang paggamit ng mga drone sa pagtatanggol sa mga posisyon ng Ukraine. Sa halip na umasa lamang sa mga tradisyonal na trinsera at malalaking bilang ng mga sundalo, layunin ng programang gumamit ng mga drone na paniktik at pansalakay upang matukoy at mapuntirya ang kalaban bago ito makalapit sa mga posisyon ng impanterya. Layunin ng drone line na lumikha ng isang sonang may lalim na humigit kumulang 10 hanggang 15 kilometro kung saan patuloy na mamamatyagan at aatakihin ang mga puwersang sumusulong. Makakatulong ang ganitong sistema upang mabawasan ang panganib sa mga sundalo at mapabagal ang pagsulong ng mga unit ng Russia. Gayunman, hindi lamang ang paggamit ng drone ang dahilan ng anumang tagumpay sa larangan. Nakadepende rin ang resulta sa koordinasyon ng artilyerya, depensang panghimpapawid, supply, impanterya, paniktik at suportang natatanggap ng Ukraine mula sa mga kaalyado nito. Ayon sa pamahalaan ng Ukraine, nakatutulong ang sistematikong paggamit ng drone upang mapabagal ang ilang opensiba ng Russia at mabawasan ang panganib sa mga sundalong Ukrainian. Gayunman, nananatiling mahirap tukuyin ang eksaktong epekto ng isang programa lamang sa kabuuang takbo ng digmaan.
Sa kabila ng pag-unlad sa teknolohiya, napakalaki ng mga hamong naghihintay kay Drapachi sa kanyang bagong tungkulin. Isa sa pinakamahalaga niyang gawain ang tiyaking hindi magdudulot ng kalituhan sa mga unit ang pagpapalit ng pinakamataas na pamunuan. Kailangan niyang mapanatili ang tuloy-tuloy na takbo ng mga operasyon habang binabago ang estruktura ng command at sistema ng paggawa ng pasya. Kabilang din sa kanyang mga tungkulin ang pagpapalakas ng mga kontraopensiba at pagpapatuloy ng mga operasyong may malayo ang saklaw laban sa mga target na ginagamit ng Russia sa digmaan. Maaaring kabilang dito ang mga base militar, imbakan ng armas, sentro ng logistika at pasilidad na ginagamit sa paglulunsad ng mga pag-atake laban sa Ukraine. Nagbabala ang ilang tagasuri ng militar na maaaring subukan ng Russia na samantalahin ang anumang pansamantalang kakulangan sa koordinasyon sa panahon ng pagpapalit ng pamunuan. Ang kahit maikling pagkagambala sa komunikasyon at paggawa ng pasya ay maaaring gamitin ng Moscow upang palakasin ang pag-atake sa mahihinang bahagi ng linya ng depensa. Dahil dito, mahalaga ang mabilis ngunit maingat na pagpapasa ng mga tungkulin mula sa dating pamunuan patungo sa bagong commander. May malalim ding kaugnayan sa politika ang pagbabagong ito sa militar. Bago ang pagkakatalaga kay Drapachi, nagkaroon ng matinding sigalot matapos sibakin ni Zelensky si Mikhailo Fedorov bilang ministro ng depensa sa isang malawakang pagbabago sa pamahalaan. Si Fedorov, na 35 taong gulang, ay kilala bilang taga-suporta ng digitalisasyon, teknolohiyang militar at mas mabilis na modernisasyon ng sandatahang lakas. Nagkaroon siya ng mga hindi pagkakaunawaan sa dating pamunuan ng militar tungkol sa bilis at lawak ng mga reforma. Ang pagkakasibak kay Fedorov ay nagbunga ng mga protesta sa Kyiv at iba pang lungsod. Libo-libong mamamayan ang nagpahayag ng pagtutol sa desisyon at nanawagang ibalik siya sa kanyang tungkulin. Kasabay ng panawagang ibalik si Fedorov, hiniling din ng ilang nagpoprotesta ang pagpapatalsik kay Syrskyi. Iniuugnay ng kaniyang mga kritiko ang dating pamunuan sa isang matigas at makalumang sistema ng command na hindi umano sapat na nakikinig sa mga commander at sundalo sa larangan. Gayunman, ipinagtanggol naman ng mga taga-suporta ni Syrskyi ang kaniyang karanasan at ang mahihirap na pasyang kinailangan niyang gawin habang nahaharap ang Ukraine sa mas malaking puwersa at mas maraming kagamitan mula sa Russia. Kasunod ng mga protesta at sere ng pagpupulong ni Zelensky sa matataas na commander, pinili niya si Drapaty upang mamuno sa sandatahang lakas. Kilala si Drapaty bilang isang commander na nagpahayag ng suporta kay Fedorov at sa mga reformang isinusulong nito. Gayunman, hindi nangangahulugan ang kanilang pagkakapareho ng pananaw na kabilang sila sa isang opisyal na pangkat pampolitika. Itinuturing ng ilang tagasuri ang pagkakatalaga kay Drapaty bilang paglipat patungo sa mga reformistang nagnanais na bawasan ang mga natitirang bahagi ng sistemang militar na minana pa mula sa panahon ng Sobyet. Kabilang sa mga pagbabagong inaasahan ng mas mabilis na pagpapasya, mas malinaw na pananagutan at higit na kapangyarihan para sa mga commander na aktual na namumuno sa labanan. Isa sa pinakamabibigat na suliraning dapat agad harapin ni Drapaty ang krisis sa pangangalap at mobilisasyon ng mga tauhan. Sa mahabang panahon, dumanas ang sistema ng Ukraine ng mga aligasyon ng korupsisyon, hindi pantay na pagpapatupad ng mga patakaran at kakulangan sa kalidad ng pagsasanay. Kailangan niyang tumulong sa pagbuo ng isang sistemang mas malinaw, patas at epektibo upang makahikayat ng mga voluntaryo at maihanda ng maayos ang mga bagong sundalo. Hindi sapat na magpadala lamang ng mas maraming tao sa linya ng labanan. Kailangan silang bigyan ng sapat na pagsasanay, proteksyon, kagamitan, mahusay na pamumuno at malinaw na layunin bago isabak sa mapanganib na mga operasyon. Kabilang din sa kanyang mga pangunahing hamon ang pagpapabuti sa kapakanan ng mga sundalo, pagpapalit sa mga unit na matagal nang nakikipaglaban at pagbibigay ng sapat na pahinga sa mga tauhan. Nahaharap din ang Ukraine sa patuloy na banta ng mga pag-atake ng Russia laban sa infrastruktura ng enerhiya. Habang papalapit ang malamig na panahon, inaasahang mananatiling pangunahing target ang mga planta ng kuryente, linya ng transmisyon, pasilidad ng gas at iba pang mahahalagang bahagi ng sistema ng enerhiya. Bagamat hindi direktang kontrolado ng Commander-in-Chief ang lahat ng aspeto ng depensang sibil, mahalaga ang kaniyang papel sa koordinasyon ng mga depensang panghimpapawid at proteksyon sa mga kritikal na pasilidad. Kailangan din niyang pigilan ang patuloy na pagsulong ng mga puwersang Ruso sa rehiyon ng Donbas sa silangang Ukraine. Ang pagtatanggol sa mga natitirang lungsod at posisyon doon ay nangangailangan ng maingat na paggamit ng limitadong mga tauhan, armas at kagamitan. Mahalaga rin ang mas mahusay na koordinasyon sa pagitan ng impanteriya, artillerya, drone, sasakyang panlaban at mga unit ng paniktik.
Kailangan ding panatilihin ni Drapachi ang malinaw at propesyonal na ugnayan sa tanggapan ng Pangulo. Bilang pinakamataas na commander ng militar, dapat niyang ipatupad ang mga layuning itinakda ng pamahalaang sibilyan habang pinangangalagaan ng propesyonal na kalayaan ng pamunuan ng militar sa paggawa ng mga pasya sa larangan. Mahalagang maipaliwanag niya sa mga pinunong pampolitika ang aktual na kalagayan ng mga unit, panganib ng bawat operasyon at mga limitasyon ng hukbo. Inaasahan ng mga taga-suporta ng reforma na magiging mas bukas si Drapachi sa mga pananaw ng mga commander sa larangan. Umaasa silang magbibigay siya ng higit na kalayaan sa mga unit na gumawa ng mabilis na pasya batay sa aktual na sitwasyon sa halip na hintayin ang bawat utos mula sa pinakamataas na tanggapan sa Kyiv. Gayunman, kailangan pa ring mapanatili ang malinaw na koordinasyon upang maiwasan ang magkakahiwalay at magulong operasyon. Isa ring sensitibong usapin ang pagbili ng mga armas at kagamitang militar. Malaking halaga ng pondo mula sa budget ng Ukraine at tulong ng mga dayuhang kaalyado ang ginagamit sa pagbili ng drone, misil, bala, sasakyang panlaban at mga sistemang pandepensa. Bagamat hindi direktang kinokontrol ng Commander-in-Chief ang lahat ng kontrata, mahalaga ang kaniyang papel sa pagtukoy kung anong kagamitan ang pangunahing kailangan ng mga unit. Kailangan din niyang suportahan ang mga hakbang laban sa korupsyon upang matiyak na ang pondo at kagamitang inilaan para sa mga sundalo ay nakararating sa tamang lugar. Mataas ang pag-asa ng maraming mambabatas, opisyal at sundalo sa bagong pamunuan. Inaasahang susubukan ni Drapachi na bawasan ang mabagal na burokrasya sa hukbo at pabilisin ang pagbibigay ng pahintulot para sa mga operasyong nangangailangan ng agarang tugon. Ang pagbibigay ng higit na kalayaan sa mga commander sa larangan ay maaaring makatulong upang mas mabilis na makaresponde ang mga unit sa biglaang pag-atake at pagbabago sa posisyon ng kalaban. Gayunman, kakailanganin ding tiyakin na may malinaw na pananagutan at sapat na koordinasyon sa bawat antas ng command. Nagpahayag ang ilang sundalo at taga-suporta ng reforma ng pag-asa sa pagkakatalaga kay Drapachi. Umaasa silang mababawasan ng mga taktikang iniuugnay ng mga kritiko sa mataas na bilang ng nasawi at mapapalitan ng mga ito ng mas makabago at mas maingat na paraan ng pamumuno. Gayunman, hindi pa sapat ang mga unang positibong reaksyon upang malaman kung magiging matagumpay ang bagong Commander-in-Chief. Ang tunay na pagsusulit ay kung mapabubuti niya ang koordinasyon, pagsasanay, pangangalap ng mga tauhan, paggamit ng teknolohiya at kaligtasan ng mga sundalo habang nagpapatuloy ang matinding digmaan. Sa pagpasok ng bagong yugtong ito, malinaw na puno ng mabibigat na pagsubok ang landas na tatahakin ni General Major Mikhailo Drapati. Nakadepende ang tagumpay ng Ukraine sa kanyang kakayahang pagsamahin ang makabagong teknolohiya, mahusay na pamumuno, mabilis na paggawa ng pasya, at malinaw na koordinasyon sa pagitan ng pamahalaan at militar. Kailangan din niyang mapanatili ang tiwala ng mga sundalo at mamamayan habang kinakaharap ang mas malaking puwersa ng Russia at ang patuloy na pagbabago ng modernong digmaan. Ang kaniyang pagkakatalaga ay nagbukas ng panibagong pagkakataon para sa reforma, ngunit ang magiging resulta nito ay makikita lamang sa aktual na pagganap ng militar sa mga susunod na buwan.